Dahil maraming nagre-request na gawan ko daw ng video kung paano makapag-loan sa GCash gamit ang G-Loan. Kaya sinubukan ko at ginawan ko ng video. At ang nakaka-amaze dito guys ay seconds lang ay pumasok na sa GCash account ko yung 50,000 pesos na niloan ko. Actually, sana all. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga OFW. This is OFW Pinoy TV. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. And pati din po kay Sir Alvin Alves. Isa po sa suki natin ginagawa ng reaction. Ngayon, kung ikaw po ay gusto mag-loan po ng GCash, okay, tinatawag ko na G-Loan. Isa din po ako nakapag-benefits po dito. Ang dami ko rin po na loan gamit itong GCash po. Okay, napakaganda. Sa kanya naman kay Sir Alvin 50,000. Sa akin naman 20,000. Sige, tuloy po natin ha, dyan sa mga willing mag-start ng business gamit ang puhunan ng GCash. Go ahead. Tuloy tayo. Actually, hindi ko naman kailangan ng pera. Sinubukan ko lang para mai-share ko sa inyo at hindi ko na-expect na ganun kabilis na papasok ang pera. Pero paano nga ba magiging qualified para makapag-loan sa GCash or sa G-Loan? Magiging qualified lang kayo guys na makapag-loan sa G-Loan kapag may magandang cash flow kayo sa GCash. Sa totoo po yun. Kasi ako po, naalala ko nung nasa Pilipinas po ako, nag-for good, nag-business. Okay? Yun nga, ang transaction kasi, kaya binabasihan ni GCash yan, kaya ka na-approve. Yung transaction ng inyong GCash, cash out, cash in. At nagbabayad ka ng mga bills, katulad ko, nagbabayad ako sa kuryente, sa tubig, sa bahay, at saka malaking amount. And then, in out, everyday po yung aking yung galawan po dun sa account ko sa GCash. Kaya dun, isa sa mga nakita ng GCash is talagang part ng business. Kaya na-approve agad. Kaya lang, nasa 20,000 first. Ano ko po yon first loan sa GCash. Sige, tuloy lang po natin yung step-by-step tutorial ni Sir Alvin. For example, monthly kayo nagbabayad ng mga bills kagaya ng SSS, Pag-ibig at iba pa. Lalo na kapag nagsisave kayo sa inyong G-Save na madalas ko naman nga nawi-withdraw. Pero naging qualified pa rin ako na makapag-loan sa GCash sa pamamagitan ng G-Loan. So, para makapag-loan kayo sa G-Loan, ay mag-login lang kayo sa inyong GCash account. At i-click nyo yung borrow. At lalabas ito. I-click nyo yung G-Loan. At makikita dito na sinasabi. Yan, so ibalik ko lang, no? Ayan. So, marami po silang offer yung G-Loan, G-Gives. Ako, meron din po nito. Okay, at saka G-Credit. So, napakaganda po yung aking performance. So, sige, dito muna natin sa G-Loan. At makikita dito na sinasabi na pwede ka makapag-loan up to 50,000 peso na payable up to 12 months at may 1.89% per month na interest at 3% na processing fee. Pero guys, paalala sa lahat, lalo sa mga mahilig magpa-scam at mostly ay mga OFW na kapag maglo-loan kayo ay hindi dapat kayo ang magbibigay ng pera kagaya na lang ng processing fee. Dahil kinakaltas dapat yan sa amount na ilo-loan nyo, hindi sa tao, at hindi dapat kayo dinadala sa group chat o kaya naman sa Telegram para kausapin kung sino-sino. Direct tayo. So may mga video kami regarding dito sa online app scam, okay? So tama po yung sinabi ni Sir Alvin, hindi po kayo dapat maglabas ng pera. Kung meron pong processing fee, doon po ibabawas sa inyong inihiraman, okay? So dapat aware po kayo ha. Paulit-ulit na namin sinasabi ni Sir Alvin to na iwasan nyo po yung mga illegal na loan na po yan, lalo na sa mga OFW ang laging nabibiktima. Ito kay GCash. Kaya mag-ingat mga kababayan kong OFW at huwag magpapa-scam. So ipagpatuloy na natin. I-click nyo ang Get Started. At ilalagay nyo ngayon kung magkano ang amount na gusto nyong i-loan. Nilagay ko ay 50,000 peso. At ilalagay nyo na ngayon ang installment plan at nilagay ko ay 12 months. At ang magiging hulog ko kada buwan ay 4,961 pesos sa loob ng 12 months or ng isang taon.
So halos parehas kami ni Sir ang computation kasi sa kanya is 50,000, sa akin is 20,000. Ang 12 months ko naman is nasa 20,000 plus. Okay, so tama lang din. So yun ang 2,000 na yun, hindi na mabigat sa akin every month kasi may mga expenses pa ako. So depende po yan ha, hindi porket loan malaki ang kinukuha nyo tapos hindi nyo naman kaya bayaran buwan-buwan, ay mahihirapan po kayo magbayad at masisira po yung credit, credit score kung tawagin sa GCash. Tuloy natin. Sa baba naman, ilalagay nyo ang purpose of loan. Nilagay ko ay business expenses. Take note guys, na kapag maglo-loan kayo ay dapat talagang gagamitin nyo sa mahalagang gagamitan o kaya naman sa business. Dahil masarap lang mangutang pero napakahirap na kapag magbabayad. Tapos, yes, mangutang kayo, gamitin nyo po sa business para mapapaikot nyo po yung puhunan. Saka na lang po kayo bumili ng mga gadget kasi iba naglulon dito tapos binibili ng gadget. So ano po yun, labas po ang pera nun, walang bumabalik. Okay lang kung may mga isa ka pang extra pagkakakitaan, katulad niya, nagbablog ka, may sarili ka, may trabaho ka. So pwede naman yun. Pero kung wala pa ko yung ibang source of income, basta na lang kayo nagloan at binili nyo ng gadget, wala po kayo maasahan na kung masisira po kayo. po sa baba ay makikita nyo ang loan summary at 50,000 pesos ang amount na pwede nyong ma-loan at babawasan ito ng 3% or 1,500 pesos. Ganyan dapat guys ang paglo-loan or legit na loan. Ikakaltas sa niloloan nyo ang processing fee. Hindi yung paulit-ulit kayo magbibigay at hihinga ng pera. Dito sa baba, makikita nyo na ang makukuha nyong amount ay 48,500 pesos. I-click nyo yung get this loan. At dito naman, review your personal information. At kapag okay naman, i-click nyo yung next. So regarding po dito sa information, mahalaga po ito, no? Make sure po tama po yung mga information, mga details na ibibigay nyo katulad ng mobile number at email kasi dyan po nanonotify kayo. So kayo lang po dapat nakakaalam dyan sa information nyo kasi pwede po makuha ng iba at huwag nyo po i-share yung mga OTP nyo, one-time password. Okay, pera nyo po ito, madali po kahit nakapag-loan na po kayo at alam po ng mga scammer ang inyong password at nagbigay kayo ng OTP, pwede pong manakaw yung account nyo sa GCash. Ito lang po ay paalala, huwag masyado po tayong excited. Sige, tuloy lang Sir Alvin. Dito naman sa another personal information, ilalagay nyo ang inyong nickname, kasarian at civil status. At dyan naman sa baba sa another mobile number at landline ay optional lang yan. Meaning ay hindi naman required na lagyan. Tanong dito, na you own small business? Click yes or no. At sa baba naman ay emergency contact number. Lagay nyo ang pangalan, number at ang relationship. And after that, click next. At lalabas itong review your GLoan application. At kapag okay naman, i-click nyo ang small na box, then click submit. At dito naman sa amount to be received, click nyo lang yung dalawang small na box and click continue. Dito naman guys, ay i-click nyo lang yung confirm. At dito naman ay magsisend sila sa inyo ng code. At after nyo ma-receive at malagay ang code, i-click nyo lang yung submit. At ito na nga guys ang lumabas. Your loan application is successful. At i-click nyo lang yung okay. At pag-check ko nga guys sa GCash account ko, ay pumasok na agad yung pera. Nakaka-amaze dahil lang seconds lang guys, ay pumasok na agad yung 50,000 pesos na niloan ko. Oh, di ba? Sana all seconds lang. Actually, pag maganda po talaga yung credit score nyo. Ang credit score, guys, marami po kasing requirements, no? Nakikita po ni pangalan nito ni GCash, okay, yung mga transaction niyo dito sa loob. Katulad itong GSIB, okay, nagbabayad ka ng mga bills. Tapos ang tip ko sa inyo ito gawin niyo muna to, okay, gawin niyo ito, mag-invest muna kayo, parang bangko yan magsisave kayo ito. Tapos may invest, basta sundin niyo lang po muna itong mga tip ko sa inyo. Ako oras lang din
Okay, tapos bili kayo ng mga load, okay? Kahit isang load, mag-send po kayo ng pera. Usually, nagsisend po kayo, tsaka bayad po kayo ng mga bills. Itong mga tip ko sa inyo, itong mga credit card, hindi na yan. Wala na yung GForest, ginagawa ko rin to. Bago ako nag-loan kasi pinanood ko rin sa YouTube. Itong mga tip ko sa inyo, hindi yung basta na lang nag-apply kayo ng GLoan, Okay, ulitin ko para mas malinaw. Gawin nyo muna to kahit isang beses, mag-invest po kayo kahit piso-piso. Ito. Basta itong mga transaction na ito gawin nyo. Lalo na itong GSave. Sigurado, pagka siguro mga a week, lagi nyong ginagawa yan, and then pag nag-apply po kayo, depende na lang kung magkano yung ibibigay sa'yo, ma-approve ng GCash. Okay? Yan po yung pinaka-powerful na tip ko sa inyo. Sa totoo lang. Kasi marami po nag-attempt ng mga kasama ko, hindi po ginawa. Kaya nung nagkaroon ako ng idea, okay, tinuro din sa YouTube at ginawa ko to, kung ano yung tinuro sa akin, sinunod ko. Okay? At ma-approve po yan. Okay? Sige, tuloy lang muna natin kay Sir Alvin. Pero ang na-receive ko ay 48,500 pesos dahil nga binawasan ng 3%. Napakalaking tulong nito guys, lalo na sa mga gagamitin sa business at yung mga nangangailangan. Kaya wag na wag yung sisirain ang pangalan nyo sa GCash. Kaya, yun. So, thank you, Sir Alvin, sa iyong video at marami po tayong matutulungan nating mga kapwa OFW na nangangailangan ng cash, sa pang-araw-araw nila. Pero kung may trabaho naman sila, pwede naman sila hindi mungutang. Pero kung alam nyo naman na tawag yun, na kaya ma-approve yung inyong GLoan, why not? So maganda po ito, marami pong ang GCash, marami po silang mga ino-offer, hindi lang itong GLoan. Okay, so yun lang naman ang video na ito. And again, salamat po kay Sir Alvin. Marami po tayong natutunan sa kanyang mga content. And of course, share mo na rin itong video mga idol. At i-message nyo po dito sa comment section once na approve na rin po kayo. Okay, kung may mga tanong po kayo, comment nyo lang po sa baba. Okay, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe po yung YouTube channel ko, OFW Pinoy TV, para lagi po kayong ma-update. Katulad nito, yung mga ganitong content. Okay, share this video. God bless and bye-bye.